Ay sa lisod kaayo karon ba nga daghan ang nagbisyo na pod. Daghan magugpatay sir ng rape. Ang mga tao hindi na makakilos, sila na lang. Nagtaka ako kung bakit ganito ang government natin na siya yung nandyan. Ang laki ng expectation namin. Malinaw po, hindi na po Marcos or Romualdez country. The judge is rejecting my proposal. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. So bakit ako sasagot sa tao na unang-una, todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. Huwag niyo iboto yung King of Party. Dadagan, Balita News Update. Dadagan, Balita. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season na susunod. Okay. It's there's say milyonaryo, sama-sama tayo babago mo. Milyonaryo. Alright, welcome back mga kabayan. Magandang buhay ho. Kamusta? Tayo naman po ay nagbabalik at Luzon, Visayas at Mindanao. Saan mang lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino, ang programang ito ay para ho sa inyo. Sa lahat ng mga ka-Duterte ho natin dyan, huwag kalimutan ho, sa darating na Mayo 12 ay diretsyo natin sila sa Senado. Plus 2 ho. Kayo na pong bahala mga kabitan. Isinama na ho dito ni PRRD si Hunasan, Kirubin at yung inidorso ni VP Sara Duterte, itong si Camille Villar at lalo na si Senator Amy Marcos. At kayo na pong bahalang pumili sa apat kung sinong idadagdag nyo na mabuo yung 12 ho sa PDP Laban senatorial candidates mga kabalitaan. Assalamualaikum sa ating kapatid na Muslim. Maraming salamat sa inyong panunod. At ito po ngayon ang ating ipapakitang impormasyon, balitaan ho sa mga oras nito ay atin pong i-endorso din sa inyo, ipapakilala ho natin sa inyo yung lokal na kaalyado ho ni Tatay Digong Duterte diyan sa munisipalidad ho ng Calatrava, Negros Occidental. So, i-widescreen ho natin ito. Palakihan muna natin. Ayun po mga kabalitan. Yan po ay ating kikilalanin po sa lahat ng mga taga Calatrava, Negros Occidental. Sila po ang kaalyado ni Tatay Digong Duterte na mga local candidates ho mga kabalitan. So, may pinadala ho sa ating larawan. Ito po, no, kung mapapanood at makikita nyo, yan po si Philip Tan ay tumatakbong SB member number 9 sa balota mga kabalitaan. Tandaan nyo po yan ha, sa Calatrava, sa 1st District ho ng Negros Occidental. Number 9 sa balota, lahat ng mga taga Calatrava ho dyan, Philip Tan ho, SB member. Sinundan ho ito ni Johnny Gilot, SB member din, numero 3 sa balota mga kabalitaan. At ito ring si Carlito Baya na number 1 ho sa balota, Tatak Duterte pa rin ho. Ato Nibay, SB member ho mga kabalitaan. And then itong si Andoni Liantada, no? Si Boss Andoni Liantada ay tumatakbo ring SB member mga kabalitaan. Number 10 ho siya sa balota. So, wag niyo pong kalimutan, sila po ay mga Tatak Duterte. At kailangan ho natin silang ipanalo. Ito'y preparation po para sa kandidatura ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Mas maganda ho na marami ho tayong kaalyado sa mga local government unit. Pag sila po ay nanalo, kayo dyan sa Calatrava ay sigurado ho talagang aasenso ang inyong lungsod. At of course, ating mga senador na kung saan po ay kailangan din po nating ipasok yung Duterte. Plus 2 na po ho yan mga kabalitaan. Dahil alam ho natin, pag sila po ay nanalo, sigurado, maon siya miho ang maitim na balak ni Tambaloslos, ang the King of Crocs, dyan sa House of Retaliation, mga kabalitaan.
So kailangan magtulungan ho tayo. Tandaan niyo po, basta tatak Duterte, ato ni bay mga kabalitaan. Meron pa pong isa na hindi ho natin kalimutan dahil importante, mahalaga po ito sa mga kaalyado ni Tatay Digong Duterte sa local candidate ho. Siya po inendorso na tatakbong mayor na si Dick Dicatoria diyan sa Calatrava. Pero tumatakbo ho ngayon na gobernador ho itong si Wantan Palangka mga kabalitaan ng Negros Occidental na kaalyado rin ho ni Tatay Digong Duterte. Ngayon naman po mga kabalitaan ay ating papanoorin itong balita ho ng SMNI kung saan po ay sinisigurado ho ng mga taga o mga Leyteño na hindi Marcos country ang Leyte. Hindi rin po Romualdez country ang Leyte. Ang sigaw ho ng mga kababayan natin dyan na mga waray-waray ay Duterte country mga kabalitaan. Mga togho sila mga kabalitaan sa mga sinasabi ng kanyang mga konstituente. Dahil alam ho natin, galit na ho kahit kasimanwa pa, kahit konstituente pa sa distrito ni Tamba mga kabalitaan ay hindi na mapipigilan na lumalabas na ho yung katotohanan na hindi ho nila nagustuhan yung ginagawa ni Tamba. Dahil nga po parang pawang mga personal ho yung mga ginagawa ho nila sa kanilang posisyon. Hindi ho para sa bayan mga kabalitaan. Yung nakawan sa House of Retaliation, lalo na ho yung panghahabol sa mga DDS vloggers ay napansin na rin ho ng mga simple ho nating manggagawang Pilipino sambayan ng Pilipino. Kaya hindi na ho natin mapipigilan ang sigaw ng mga kababayan ho natin dyan na mga waray-waray sa Samar or sa Leyte. Kasi yung Leyte ho, hindi lo lahat na waray-waray speaking. Meron din yung ibang dialekto ho, mga kabaitan. May Visayan din ho yan sila dyan. Pero yung mga kababayan natin yan, inadmit na ho nila na ang Leyte po ay Duterte country, mga kabalitaan. Mas lalo pang lumilinaw na ang Leyte ay hindi baluarte ng kung sino man, kundi isang tunay na Duterte country. Dito, walang patid ang lumalawak na suporta para sa senatorial slate ng PDP laban na kilala bilang Duterte. Si Jason Rubrico magbabalita live. Magandang gabi, Jason. Franco, magandang gabi. Dinagsa o dinumog ng mga kababayan natin dito sa Sogod Southern Leyte ang motorcade ng Duterte. Mainit ang pagtanggap nila sa mga kandidato na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit dito sa grounds ng municipal ng Sogod ay dinagsa rin ng ating mga kababayan ang Grand Campaign Rally ng Duterte. Nag-aalab ang suporta ng Leyteño sa pagdating ng Duterte, ang Senate slate ng PDP laban sa Southern Leyte, lalawigang pinagmulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinagawang motorcade ng mga kandidato sa mga bayan ng Sogod at Bontoc, mainit silang sinalubong ng mga residente kasabay ng sigaw na Duterte pa rin. Isang malinaw na mensahe ang ipinabatid ng mga taga-Leyte. Patuloy ang tiwala at suporta nila sa dating Pangulo at sa mga kandidatong kanyang ine-endorso. Ayon sa mga residente, buo ang kanilang paninindigan na ipanalo ang Duterte na sa kanilang paniniwala ay maghahatid ng tunay na pagbabago sa bansa. Isa sa mga taga-suporta, si Aling Maribel, ay mariing sinabi na hindi sila bulag sa muling pagdaas ng kriminalidad at paglaganap ng iligal na droga sa bansa. Para sa kanya, panahon na upang muling mamuno ang mga pinunong hindi lang may tapang kundi may tunay na malasakit sa bayan. Oo, sir. Para mabalik ang kuwan sa unang panahon. Ay sa lisod kaayo karon ba nga daghan ang nagbisyo na pod. Daghan magpatay, sir, ng rape. Maunang gusto ko mabalik si Duterte. Maboto ko, sir. Samantala, hindi napigilan ni Aling Jessica, isang dating guro at Marcos loyalist, ang hayagang paglalabas ng kanyang matinding pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Inamin niyang dati ay buo ang kanyang tiwala at mataas ang pag-asa kay Pangulong Marcos Jr. Umaasa siyang ito ang magpapatuloy sa sinimulan na nakaraang pamumuno. Ngunit sa paglipas ng panahon, ani ay kabaligtaran ang kanyang nasaksihan. Ang pinakamatindi raw na dagok sa kanyang pananampalataya sa kasalukuyang liderato ay nang mabalitaan niya ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Isang pangyayaring ani ay hindi tanggap-tanggap at nagpapakita ng tila pag-abuso ng kapangyarihan. Totoo lang, parang ano na tayo ngayon parang martial law. Ang mga tao hindi na makakilos, sila na lang. Nagtaka ako kung bakit ganito ang government natin na siya yung nandyan. Ang laki ng expectation namin.
Para sa kanya, panahon na para pigilan ang mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng pagboto sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte. Dapat lang, dyan namin, maaasahan namin sila na kung sila yung nakaupo dyan, kailangan ipapanalo natin. Habang papalapit ang halalan ng buwan ng Mayo, lalo namang umiinit ang pulso ng masa sa Leyte. Mas lalong umiigting ang suporta sa mga senatorial candidates ng PDP laban. Isang malinaw at matapang na pahayag ito ng lalawigan na nanatili silang Duterte country, hindi Romualdez at lalong hindi Marcos country. Malinaw po, hindi na po Marcos or Romualdez country. This is, I think, Duterte country now. As far as I'm concerned, I'm really expecting a huge margin for the Dutertes. Ang laki ng hatak pag sinabi mong kinukumpanya ng Pangulong Duterte. Ang mga taong nagsusuporta sa kanya are really hopeful for a change. Habang patuloy na binabaybay ng mga kandidato ng Duterte ang malalawigan, lalo namang umiigting ang mensahe ng mga taga-Leyte, ang boto ng masa ay hindi lamang pagpili ng pangalan, kundi pagpanig sa direksyong nais nilang tahakin bilang isang bansa. Sa Leyte, ang tinig ng mga botante ay malinaw. Buo ang suporta nila sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte na alam nilang magdadala ng tunay na pagbabago at pag-unlad sa Pilipinas. Franco, kabilang sa mga Duterte na dito sa Sugod, Southern Leyte ay si Pastor Apollo C. Tullers, pamamagitan ng kanyang representative na si Attorney Israelito Terion at Boss Dada. Nagsalita na rin kanina dito si Senator Pato de la Rosa, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.B. Hinlo at Dr. Richard Mata. Sa ngayon, Franco, ay kasalukuyang nagsasalita ang PDP laban president na si Senator Robin Hood Padilla. Ang tungkol sa Southern Leyte ay hindi naman. So yun po mga kabataan, klarong-klaro na ho na sinuka na ho itong si Tambaloslos dyan sa kanyang baluarte. Ano pang gagawin ho dyan? Lalo na ho dyan sa Tacloban mga kabataan, ang sigaw ho nila doon ay Duterte. Kaso nga lang, whispering style ho mga kabataan. Huwag mo na ang isigaw, baka marinig nila ay ikaw na may hahabulin. Nakakatakot ho ngayon yung administrasyon kasi hinabol-habol na ho kung sino yung kalyado ni Tatay Digong Duterte. Nako, may kalalagyan ho kayo. Sabi ko sa inyo, lagi ko itong sinasabi dyan mga kabalita. So, makikita daw natin yung pwersa ng mga kababayan natin na hindi ho nila matatapalan ho ng kahit o magkanong halaga ho mula sa kanilang ginagamit na ayuda kuno. Diyan ho sila nagtatago sa ayudang-ayuda yan. Sila ho ay mapang sa Bisaya pa, mapang himuslanon. Very opportunista mga kabaitaan dahil sila ay nasa posisyon. No? Nagkakaisa ho sila gamit yung pera ng taong bayan, idadaan sa AX, idadaan sa tupad, tapos ipamumudmod ho. Yan nangyari. Walang kaso ho na mula sa COMELEC. Dahil kaalyado nga nagkakaisaan pero ibang politiko pa yan. Wala na, showcase letter na agad mga kabalitaan. Gaya na lang ni Camille. Si Camille Villar ay parang nasindak ho sila. At natakot dahil inendorso ni Bibi Sara Duterte ngayon, pinakakasuhan. Hindi naman siguro pinakakasuhan. Pinapa-explain lang ho. Pinagpa-explain lang ho. Binigyan ng showcase letter. And due process pa rin po ho yan mga kabalitaan sa COMELEC. Pero very unfair ho. Nung hindi pa po talaga na-endorso ni VP Sara, ay walang nangyaring gano'n. Ba't hindi inimbestigahan si Luistro? Ba't hindi inimbestigahan si Duque? Or si Duke, yung, ano ba yung apelido? Fastro? Ano ba yun? Nakalimutan ko yung sa Cebu mga kabalita. Diba, namimigay ng bigas. May, yung sako ng bigas, may ano pa niya. May litrato or mukha pa niya mga kabaitaan. Di po ba? So very unfair ho ngayon mga kabitan. Kaya hindi ho tayo aasa na magkakaroon ho ng tamang hustisya kung sila po ay talagang hahabol o habulin kayo ng administrasyong ito mga kabitan. Itong si Attorney Conti mga kabitan, napakakapal ho talaga ng labi nito. Ubod ng kasinungalingan mga kabalitaan. Pinangungunahan pa ang ICC. Para tuloy naging kambal ito silang ni Castro mga kabalitan dyan sa Malacanang. Itong inyong tinatawag na anti-Claire at tinatawag ko ring Malacanang vlogger mga kabalitan. Ubod ng kasinungalingan tong mga hinampak na to. Nagalit tuloy, supalpalo sila, tinablaho sila dito ni Attorney Nicholas Kaufman na kung saan ay pinasinungalingan ho itong pagkakalat ng maling impormasyon. Sana ito'y pinatawag rin sa sa mayabang kapulungan.
sa Tridor kong mga kabalitaan. Kasi fake news peddler pala itong si Conte. Akala ko si Malacanang vlogger lang talagang reyna ho ng kasinungalingan. Isa rin pala itong makapalang labi mga kabaitaan. Sobrang sinungaling ho. Oh. Ano nangyari ngayon? Sapol ho kayo dito kay Attorney Kaufman mga kabalitaan. How's PRD? He's doing well? He's in good spirits. Okay, thank you. And does PRD have any message for the Filipino people now that May 12 election are fast approaching? He asked for calm and restraint. He knows that there are elections in the offing. He knows that the people are very interested in his welfare. And he also knows that there is a tendency perhaps for people to get excited and not to respect the judicial process. He insists that the judicial process be respected, that there be no interference in that at all. Thank you, Attorney. And Attorney, how do you respond to the ICC judge's rejection of your proposal? Do you believe it undermines the rights of the accused in any way? Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butian and Cristina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is a response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Yeah. So do you think the ICC sets dangerous precedent by relaxing documentary requirements, particularly in highly politicized cases like this? Once again, this whole issue of it being a dangerous precedent is not something that we created. It's something that's in the minds of Joel Butian and others. Thank you, Attorney. And lastly, Attorney, what is your message to the Filipino people closely watching the process unfold? Respect the judicial process, respect the judges, and respect former President Duterte's right to a fair trial. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Attorney, can I ask another one? Sir, may we ask if you have already applied for PRRD's interim release? Once again, I'm not going to comment on the chronology of that request. There will be a request for interim release in due course, but as I said many times before, certain conditions have to be ripe for that interim release to take place. And it's the judges who ultimately decided. Sir, do you think that our former president will be brought back to the Philippines before the confirmation of charges on September 23rd? I certainly hope so. In fact, I can't understand why he's here. He's a Filipino citizen. Yeah. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? Why isn't he being tried in the Philippines? Yeah. Why is there not a Filipino judge who is trying him? Yeah, exactly, sir. Because that's the sentiment of a lot, if not most of the Filipinos, that he is illegally detained here and that our judicial system is fully functioning well. So we don't understand why the ICC actually took cognizance of what's happening right now. Yes, I fully sympathize with that sentiment entirely. Thank you. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yun po mga kabaitan, napakalaking sampal ho ito sa ating gobyerno na mismo si Attorney Kaufman ay nagsasabi ho na siya ay Pilipino. Yung batas ho natin ay gumagana. Bakit ba pinadala nyo dito sa ICC? Nasaan na ba yung karapatan ng inyong dating presidente? Ito ay malaking sampal ho sa administrasyon dahil puro kabangagan lang ho yung kanilang mga iniisip laban sa ating mahal na tatay Digong Duterte. Now, ito naman itong si Conte ay ayon pa ni Kaufman, nasa utak lang nila yung sinasabing masamang tao si Tatay Digong Duterte. At sila lang yung nagsasabi na nireject yung kanyang request. So far, walang nangyari rejection. O ano po ba yung sinasabi ni Conte? Fake news ho.
para ho linlangin yung mga taong medyo hindi pa ho handa na magbigay ng kanilang desisyon kung kakampi ba ho sa mga Duterte or kakampi ho sa kanila. Dahil itong grupo ni Conte ay naghahanap ho ngayon ng simpatya na para ho sila ay masuportahan at ipapakita nila sa ICC na sila po ay talagang pinaniniwalaan ng taong bayan na masamang tao si Tatay Digong Duterte. O diyan pa nga lang sa Dahig Duterte Park mga kabalitan, kung makikita nyo po ay napakadaming taga-suporta mula pa ho sa iba't ibang bahagi ho ng Europa. May Middle East pa ho mga kabalitaan, baka bukas makalawa sa susunod na araw, baka tayo ay makapunta rin dyan sa Dahig mga kabalitaan. Ito pong ginawa ni Conte ay pang misleading po ito para malinlang lamang ho itong mga sambayan ng Pilipino at pinapaniwala ho nila na itong mga nangyayari sa ICC ay parang pabor ho sa kanila mga kabaitaan. Malaking sampal ho ito ang sinabi dito ni Kaufman. Hoy, huwag nyo naman pangunahan yung ICC. Respetuhin yung inyong dating presidente at huwag kayong gagawa-gawa ng mga fake news ho dyan. Malacanang, ba't nyo daw pinadala si Tatay Digong? Pilipino naman to. At dating presidente na gumagawa lang ho sa kanyang trabaho, alinsunod ho sa utos ng mga bumoto ho sa kanya na ilang milyon ho mga kabalitaan. If I'm not mistaken, mga 16 million. Parang ganun nga mga kabalitaan, kung hindi ako nagkamali. So ito po, mismo nga itong ekspertong abogadong to na kahit hindi Pilipino, alam niya nga kung ano po yung batas. Alam niya kung ano ang dapat gawin sana ng gobyernong ito. Kaso, natatakot sila kay Tatay Digong Duterte. Pag si Tatay Digong nagsalita, ay lahat ng Pilipino ay nakikinig at naniniwala sa kanya. Mas lalong babagsak ho ang approval and trust rating ni Bongit. Babaliktad yung mga nasa Malacanang para ho kampihan itong si Tatay Digong Duterte. Yung iba nga dyan, nagsilayasa na nga ito si Castro nga ito nga lang ding dahilan, kaya isa sa naging dahilan, kaya ho bagsak, lumagapak ho yung survey ni Bongit. Dahil sa sobrang katangahan ho ng ating Malacanang vlogger dyan mga kabalitaan. Mas lalong dinidiin niya ho, pinabagsak ang performance nito ni Bongit. Dahil talagang pag hindi ka umalis dyan, sigurado ho, mas lalong mapapahiya ho kayo sa darating na mga araw mga kabalitaan. At ngayon naman, itong si VP Sara Duterte ay hindi na rin ho nagtimpi. At siya po ay may sinabi, pasabog at tinabla rin itong si Tambaluslos. Makinig ho kayo dito mga kabalitaan kung anong sinasabi ni VP Sara Duterte. At dapat mga kabalitaan, pakinggan nyo ho ito at papaniwalaan nyo. Dahil itong Tingog Party List na ito ay ginamit lamang gatasan ho ni Tambaluslos mga kabalitaan. Yun po yung totoo dyan. 2 seats ho dyan sa Malacanang, sa House of Representatives, yung kay Asidre at sa kanyang asawa, ito'y ayon pa kay sa ating pangalawang Pangulo VP Sara Duterte. Diyan pumapasok yung pera, magkakaroon sila dyan ng budget. Itong si Martin Romualdez, hanggang distrito lang ho ito. Sabi ni VP Sara, pag representative ho kayo ng isang party list, ay pera ho left and right at pwede ho ito magamit buong mundo. Buong bansa mga kabalitaan. Pakinggan ho natin dito si VP Sara Duterte. Talagang mapapahiya ho ang Tingog Party List, pati na ang Romualdez at itong si Asidre, pating asawa ho nito. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. Kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, 'di ba? Wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya So ang ginawa niya, gumawa siya ng party list. Ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Ano ang pwede natin sabihin na mag-substantiate niyan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog Party List at magkano yun. So bakit ako sasagot sa tao na unang-una
todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. Huwag niyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto... So yun po, maliwanag ho, ha? Maliwanag pa sa sikat ng araw na gahaman ho itong si Tamba mga kabaitaan. Dahil ginamit ho itong kanyang party list. At sabi ni VP Sara Duterte ay talagang abusado ho itong si Tamba Lustos. Ganid ho at mukhang pera. Hindi niya lang masabing mukhang pera, pero pag pera ang pinag-uusapan, pag si Tamba na yung involved ay mukhang pera ho. Ito po yung tinutukoy ni VP Sara Duterte. So ngayon po mga kabaitaan, may panawagan si VP Sara na huwag nyo pong iboto itong Tingog Party List. Kaya pag ito'y binoto nyo po, sigurado ho mga kabalitaan na hindi ho tayo, hindi natin malalasak ang kaginawaan ho sa ating buhay. Tandaan nyo po, itong Tingog ay pagmamayari o mismo daw ng asawa nito, ng mga Romualdez, mga kabalitaan. Kaya huwag kalimutan sa darating na May 12 election, ilang tulog na lang ho. Diyan na ho tayo makakabawi sa kanila. Kaya diretso tayo, Duterte ho sa darating na halalan plus 2. Kayo na pong bahala. Kung hindi nyo pa kilala yung plus 2, sasabihin ko lang, itong si Kirubin at Tunasan ay inendorso ni Tatay Digong. Ito namang si Aimee at si Camille Villar, inendorso ni VP Sara Duterte. Nasa inyo na po ho yan mga kabaitaan. Ano lang po, trivia lang po ho tayo. Itong si noong nakaraang 2016 presidential election, nung tumakbo ho si Tatay Digong Duterte, sa buong bansa ho, isa lang po talaga ang gobernador na sumuporta kay Tatay Digong Duterte. Wala na pong iba, kundi yung taga Ilocos. Itong si Senador Aimee Marcos, mga kabalitaan. So ngayon, meron ho tayong nasagap na dyan sa Calatrava, Negros Occidental. Uulitin ho natin ito mga kabaitan para hindi nyo po makalimutan yung mga taga Calatrava na nanonood ho, subscribers ho natin. Itong si Carlito Baya, number 1 sa balota. SB member ho yung kanyang tinatakbuhan. Itong si Johnny Gilot, tumatakbo rin itong SB member number 3 sa balota. Tumatakbong SB member din itong si Philip Tan. At tumatakbong SB member din itong si Andoni Liantada. At itong si number 1 na si Dick Didicatoria, tumatakbong mayor dyan sa Calatrava na ito ay mga tatak Duterte, mga kabalitaan. Huwag niyo po silang kalimutan sa darating na May 12 election. Atin po silang ipanalo para ito'y preparation para kay VP Sara Duterte sa darating na 2028 presidential elections, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation ngayon, yung ating balitaan, komprehensibo na mga impormasyon na ating inilalahad sa inyo, ay share nyo na po, paliguan ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaction, opinion at suggestion. At then, sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Pindutin ang notification bell. And then, of course, mga kabitaan, i-share nyo po. Huwag lang pong kalimutan. Tapusin ang panonood. Diretso, huwag nyo lang pong skip yung ads, mga kabalitaan. Dahil yan po ay nakakatulong ho sa inyong lingkod. Pasasalamatan muna natin yung ating mga tinuturing bagong bayani ng ating bansa or OFW, Overseas Filipino Workers. Saludo ho tayo sa inyong lahat. And then of course, ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Masalam. And then, sa ating mga moderators at buong subscribers natin, daghang salamat sa inyo, mga kabalitaan. Bago pa po tayo magtapos, mga kabalitaan, atin munang pasasalamatan yung nagbigay ho ng pakulay sa ating munting bahay mula po ho sa Japan, itong si Yoshida Rika 39. Siya po ay nagbigay ng pakulay sa ating munting bahay, mga kabalitan. Ma'am Yoshida Rika 39, maraming salamat sa suporta at panatilihing tumutok dito sa ating munting bahay. Mabuhay ho kayo. God bless ho sa inyo. Yoshida Rika 39. Samang lupalop ng ating mundo, basta may mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out.